Yo, what's up mga kasibigapi? Yo, tagal-tagal tayo hindi nagkita sa akin vlog. So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog guys. Then, ito ngayon yung gapi natin. Magpapakain tayo ng BBS ulit. Siyempre, tuwing tanghali, BBS ulit tayo. BBS tayo ng BBS sa mga gapi natin. Para bumilis yung size ng katawan nila. Alam nyo naman na inyo guys yun, diba? Na-explain ko na sa mga ilang uploads ko. Siyempre, update ko na rin kayo guys sa aking mga gapi. So, ito guys, yung gapi natin ngayon dito ng tuxedo. Ayan, nakikita nyo na ba guys? Mas nakikita nyo na ba sila? Ayan, mas lumaki, diba? Ayan, yan, ang dami, diba? Mas lumaki. So, hindi lang pala to guys, hindi lang pala to 41 pieces kasi meron pa naiwan dito. Andi dito yun, sa may islat na to. Andi dito guys, may naiwan. May nakikita akong dalawa lumalangoy. Saka, hindi, naman yun, hindi naman yun sa pidert galing. Kasi itong pidert na to is hindi pa buntis. So, possible din dun pa yan sa may, tuxedo. Dun sa, hindi ko siguro na-harvest lahat yun dyan. Tapos dito din may dalawang, may dalawang HP pastel na praye. Ito naman, i-zoom ko guys. Tignan nyo guys, meron yan dyan isa. Ayun. Dalawa pala yan, dalawa. So kung 37 yung bilang ko last na vlog ko, so 38, 39 pieces pala sila lahat. So ito naman yung guys, yung fry natin sa fry natin to sa HP pastel. Ayan, sana lahat to mag yellow yung tail para mas solid, diba? Kasi yun talaga yung gusto ko, yun talaga yung hinahabol ko, yung mas pastel, lalo sa male. Mas gusto ko mas pastel talaga. Ayun na guys, palaki na nila, diba? So ngayon guys, magpapakain ako ng BBS. Tapos dito sa may natin dito, sa may tank natin dito na isa, ayan, wala nang laman kasi pinagkukuha na ng mga buyers natin nung nakaraan. So may kumuha ng 2 trillion na material sa atin ng pidert. Si Sir Patrick na taga Paranaque, kinuha niya ulit. Nakakatatlo na siya sa akin material ng pidert. Ewan ko, basta panalo eh. Charot lang guys, sakto lang guys. Tapos ito guys, yung ABT natin. Alam ko dito yung isang female is preggy na. Alam ko preggy na yung isang female dito. Yan, preggy, nangangaaway nga eh. Ito. Itong mas malaki yung chan na yun, nangangaaway. Preggy na yan guys. Kaya ganyan, mainitin na yung ulo. Tapos itong pidert naman natin dito, siguro preggy na rin to. Tapos ito naman yun nandito, inihintay ko pa rin mag-drop. Ito yung big mama natin female na dark ears. Ayan, kung nakikita nyo, dark ears yan guys. Ayan, sa red na red yung kanyang bundot. Ayan, ito plan B natin to. Ito yung mga plan B natin na breeders. Maganda pa rin naman. Hinintay ko nga rin magbuga yan eh. Kasi once na nagbuga to, siyempre magaganda pa rin yung ilalabas na anak niya. Kasi ang ganda ng playbait niya, no? Top view pa lang, ang ganda na. Sa update ko na rin kayo guys. Ikot ko na rin kayo dito. So dito, ayun, ngayon ko na nasilip kasi guys, kanina lang ako nababa, nagkasikaso, nagpakain ng pusa ako kasi may mga pusa rin ako sa taas. So tanggalin na natin yung mga dumi. Ayan, lagyan nandito natin, dito muna natin yung mga plants na yan. May mga daon na nahuhulog guys. Ayan guys, malaki na yung mga panan natin. Ayan, tawag dito HB Blue. Ayan, nalaki na. Makukulit na sila. Saka matatakaw sobra yan. Ito naman yung mga female natin guys. Ayan, pwede nakikita nyo. Ganun pa rin, walang pinagbago. Saka natin dyan. Kasi mga female na yan guys, hindi naman kasi for sale dyan. For lang yan. Bantay lang dyan para hindi mga anak yung lamok. Kinikip ko na yung mga female na yan. Tapos ito yung ABT natin dito na pair na red wash. Ayan, sana buntis na din yan. Yan, hinahayaan ko na lang din yan magparami dyan. Kasi ito yung ayos ko din to. Pas kasi na itong alaman eh. Yan guys, hinahayaan ko lang din yan dyan, yung platy. Hindi na sila mahihayin. Lumalapit na sila sa kamay ko. Nasanay na din sila. Kasi diba ng mga last na vlog ko, yan, matatakotin. Kasi ito guys, meron tayo dito nakabukod. Ito nakabukod na tuxedo koi, may sakit. Pag may sakit guys, ginaganyan ko lang yan. Pag may sakit. Yan.
Feeling ko magaling na to, pero hindi ko pwede pang ilagay yan dyan. Hayaan ko muna siya dyan. Hanggat di ko nakikitang hindi ko makain, tsaka lang. Kasi ito guys, yung ano natin, yung mga tuxedo kay fry natin nakaraan, yung nalipat ko siya. Ayun, ang lalaki na. Actually, lalaki na yan. May kulay, yung may kulay nga dyan, nilipat ko na dito, binalik ko na sa nanay. Nilagay ko na dito guys, yung may kulay. Meron yan dyan, dalawa, maliit. Tara, pakita ko. Meron yan dyan, dalawa, maliit. Binalik ko na sa magulang. Dalawang lalaki, no? May kulay na. Bilis ka magkakulay guys, sa Steve. Nasa to din, meron din tayo dito. Ito non-cup. Itong non-cup na to, muntis yan. Kaya walang siya dyan. Magparami kayo, magparami dyan. Kasi guys, yun talaga yung focus ko ngayon, magparami talaga ng gapi. Kaya itong mga fry na to, binobomba ko talaga sa BBS. So yun guys, yung HB Blue natin, ito na iba, yung mas bata. Ayan, bumibilis na rin. Nakikita nyo ba guys? Ayan. Yan. So yun lang guys, wait lang guys, kuha lang ako ng BBS natin. Kasi yung BBS natin baka mamatay. Dinanggal ko na sa aerator. Ayan. So wait lang, balikan ko kayo guys. So yun guys, kumuha na ako ng BBS natin. So binalik ko na sa aerator yung BBS natin. Ayan guys. Pag kumukuha pala ako ng BBS natin guys, gumagamit ako na itong BBS net. Kasi itong tubig nito is bago to. Para kapag kinukuha ako ng siphon, nilalagay ko sa tank. Hindi yung tubig ng BBS yung napupunta sa tank. Kasi kapag tubig ng BBS yung nilagay nyo sa tank, possible kasi mapollute to. Kasi yung BBS, di ba, ano din yan. Minsan may namamatay din dyan. Hindi mo alam na nakukontamina na yung tubig. Ayan guys, papakainin ko ng saglit na mga matatakaw na to. So wait lang guys, balikan ko kayo. Kasi mamaya itatapik pala natin yung request ng isa sa buyers ko sa MDC ko na paano man namin pag-pregi na yung isang female. So kukuha ko ng isang pregi female at hindi pa pregi na female. So explain ko sa kanila na maayos explain ko sa inyo na maayos yung pagkakaiba ng buntis sa hindi pa buntis. So yun lang guys, wait lang. So ayun guys, napakain ko na sila lahat ng BBS natin. So ayan, feeling ko kulang pa rin yung BBS dito sa mga Joby Pedirt na to eh. So yung ilan dito guys pala sa paint Pedirt natin na to, may ears na. Yung iba palabas pa lang. Pero yung iba, lumabas na yung ears tapos nagwa-white na yung body nila. Ayan, ito. Lumabas na yung ears tapos nagwa-white na yung body. So ito, feeling ko mga ano na lang to. Mga pet grade. Or hindi pa natin alam kasi bata pa yan eh. So hindi natin alam after 3 months kung magiging material grade talaga to yung ilan dito. So ito na lang kasi natira sa male. Hinayaan ko na lang din sila dyan, dumami. So inaabangan ko ngayon yung next batch natin ng Pedirt. Kasi yung next batch natin ng Pedirt, yun yung maganda, yun yung platinum na yun. Tapos yung big mama na to na variety. Yung platinum din yung nakabuntis dyan. Ito maganda rin to nasa gitna. Kasi yun nando doon, platinum din. So yun na lang din yung mga inihintay ko magbuga. Kasi meron tayo ngayong fry tuxedo saka HB pastel. Itong ABT na to, itong pinaparami ko lang ngayon. Sana nga dumami, sana magnamamatay. Kasi namamatayan ako ngayon ng HB, ng ABT, namamatayan ako ng ABT. So sana yan, makapagbuga na. Para may ABT tayo ulit guys, kasi may naghahanap pa rin sa akin yan, ABT. Tanong sila, kung may ABT pa ba? Boss, may ABT ka pa ba dyan? Male, kailangan ko ng male yan. Wala na akong mabigay kasi liquid strain na dapat talaga ako dyan. So may natira, yan na yung natira, yung male dyan. Tapos yung female pala, yung female nyan galing din doon sa friend ko na kumuha din sa akin ng ABT na yan, na napadami niya. So kumuha naman ako sa kanya ng female. Ganun lang. So wait lang guys, nililinis ako, tinatanggal ko lang yung mga dumi. So ngayon kasi guys, i-topic natin kung paano malaman yung pregi na female. Yung pregi na female, tapos siyempre yung hindi pregi na female. So bago ko gawin yung guys, mag-water change muna ako kasi yun yung schedule ko ngayon. Ngayon yung schedule ko ng pag-water change. Unahin ko muna yung water change, tapos update ko kayo doon. Topic natin yung video na yun. So wait lang guys. So ayun guys, natanggalan na natin sila ng mga tubig. Pansin nyo guys, lahat ng tank natin is bawas-bawas na yung tubig guys. Yan. Kaya lang ako magbawas ng tubig guys ha. Talagang konti lang guys, ganito lang. Kasi para hindi natin maubos yung beneficial bacteria ng tank natin. Kasi
yun doon nagiging healthy yung mga isda natin guys, sa beneficial bacteria ng tank. Kasi natural na talaga yan. So, dapat hindi kayo mauubusan ng ganun sa tank ninyo. Dapat naglulumot. Kahit di naglulumot, basta cycle yung tubig ninyo. Talagang cycle siya para yung isda hindi nagkakasakit. Kasi doon nila nakukuha yung sakit kapag hindi maayos yung tubig ng aquarium nyo, yung tank ninyo. Hindi maganda, hindi quality. Kulang sa mga bacteria. So, ayun guys, itatop up natin yan. Kung ano yung binawas natin, yan yung top up natin. Siyempre, yung tinatop up ko guys, is stock water. Ito 1 week to nakastock. Ayan, ito 1 week yan nakastock guys. Ayan, may nakapangalan talaga yun dyan. Ayan, hindi ginagalaw nila mama yan. Ayan, 1 week yan. 1 week nakastock yan kasi every 1 week lang naman ako water change. So, once a week lang. So, ito rin si Wanda, water change ko din mama. So, yun lang guys, balikan ko kayo. Then, kapag na lagyan ko na ito ng mga katap up ko na ito ng stock water, itatapik na natin yung pregi saka hindi pregi na female. Kung paano malalaman at kung paano malalaman kung manganganak na siya. So, yun yung request natin ng isa nating solid buyers na si, kalimutan ko yung pangalan, basta shoutout sa isa. Yun, wait lang guys, balikan ko kayo. So, ayun mga ka-CB Gapi, natapos na rin ako sa pagwa-water change natin guys. So, ito guys si Wanda, mamaya-maya ako na water change to. Kasi itatopic muna natin tong request ng isang buyers natin na paano malalaman sir kung pregi na ba or hindi pa pregi yung isang pinto. So, dito muna tayo sa pregi na. So, unahin natin itong pregi na kasi ito na yung nalagay ko dito sa bilisan na natin yung topic na to kasi baka ma-stress. So, wait lang, wala ko na upuan guys. Sa ipon mamaya, ninilisin ko din yan bago ko ulit. And guys, sa mga pregi na female guys, ganyan yung itsura ng pregi na female. Kung nakikita nyo, ayan, pregi na yan guys. Ganyan yung pregi na female feeder. Kung nakikita nyo guys, ayan, diba? Ganyan yung itsura ng pregi na female. Ganyan. Yung tiyan niya guys, malaki na. Tapos kung makikita nyo guys, yung gravid spot niya, correct nyo na lang ako kung tama yung gravid spot. Yung nasa bandang puwetan. Diba guys, pag nakikita nyo naman yung gapi nyo tumatae, diba lumalabas yung tae sa baba? Lumalabas yung tae sa baba ng puwetan. Yun, titignan nyo yun guys. Titignan nyo yung itim na spot na yan. Ayan. Kapag itim na yun guys, yung nasa bandang puwetan ng gapi. Ayan, yung nasa bandang puwetan niya. Ibig sabihin, pregi na yon. Ano na yon, fry na yon, nabubuo na yung fry. Kagaya na itong nasa video guys. Itong female ko na feeder na to, pregi na to. So, iniwasan ko lang ma-stress. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung pregi na. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Itim na yung nasa puwetan niya. Ayan. Ito. Pansin nyo, nahihirapan na siya huminga, natatakot na siya. Lumalayo na siya sa parang mga kapwa niya gapi, lagi na siya nasa taas, tapos hirap na huminga yun. Ako napapansin yung hirap na huminga. Ano na yun guys, pa-sign na yun na ilalabas na niya yung fry, malapit na niyang ilabas yung fry. Kapag mga ganyan na yung mga sign, possible dapat mag-isa na lang siya sa tank or lagyan mo na ng cage. Pag sa albino guys, lalagyan nyo ng cage yun, lalagyan nyo ng cage kasi pag wala kayong cage or guppy grass, panigurado ubos yung fry na ibubugay niya kasi kakainin niya. Mga fry eater yung mga albino guys. Ito kasing mga non-albino, hindi sila fry eater. Basta may grass lang din. Yung iba naman nangangain pero pag gutom lang yung female. Pero hindi naman nila lahat kinakain kagaya ng albino. Yung albino talaga kinakain niya. So yun guys, so, kita nyo ba? Itim na yung puwetan na itong female ko na to. Ayan. Itim na. Itong big mama na to. Female feeder to guys. Female feeder. Na breeder ko. Ayan. Pregi na guys. So. Ayan guys. So, itim na. So, wait lang guys. Lilipat ko yung hindi pa pregi na female dito para makita ninyo kung ano yung pagkakaiba. A few moments later. Yun guys, ito na. Nilagay ko na dito yung hindi pa pregi na female feeder. Ito yung kasabayan niya. Trio dapat yan sila. Kaso itong isang female na to, ayan, hindi pa siya nabubuntes. Ayan. Kung nakikita nyo guys, yung tiyan nito, di ba, manipis. Hindi siya malaki, hindi kagaya nung isa, 'di ba, malaki. Tapos yung sa puwetan niya, yung sa gravid spot niya sa baba niya. Ayan na guys, so nakikita niyo nagkakameron pala ng black.
ngayon pa lang nade-develop yung mga fry niya sa loob ng tiyan. Kasi ingay naman yun. Binarurot pa na binarurot. So yun nga guys, ayan, pansin nyo, hindi pa siya preggy. Payat pa, tapos yung gravity spot niya, ayan no, hindi pa itim na itim. So hindi pa nabubuo yung fry neto sa loob ng tiyan niya. So ayan no, sobrang liksipan niya. So ito kasi guys, pinapabuntis ko pa to kasi parang hindi siya natusok nung 2 meal ko. So ito yung kasama ng 2 meal natin na platinum. Ayan. So sana mga ilang days mabuntis na rin to. So yun guys, ito yung pinagkaiba ng hindi preggy sa preggy na. Ayan. Kitang-kita niya naman nyo guys, 'di ba? Payat. Ayan, hindi pa itim yung bandang puwetan. Pero ito nagkakameron na ng itim. Possible mabubuntis na rin to. Tapos pag katagalan kasi lalaki yun, yung mga itim na yun. Yun na yung mga fry guys eh. Fry na yun sa tiyan nila. Nabubuo na, nagiging isda na. Ayan, so makakapag-drop din yan, mabubuntis din to, makakapag-drop din to soon. Ayan. Ayan guys. Ayan, video ko na mabuti guys para makikita ninyo na hindi siya preggy. Ayan, payat yung tiyan niya. Tapos sa mga albino guys sa mga albino naman guys, kagaya nito albino, malalaman nyo yung preggy nung female kapag malaki din yung tiyan, tapos medyo pula. Iba kasi sa kanila guys hindi itim, pula yun nasa ilalim ng puwetan nila, namumula-mula na ano, parang alam mo yung parang BBS yung kulay, ganun guys. Ganun naman sa albino. Pero pag sa mga ganito kagaya ng pastel, kagaya ng ano, puro itim yun nasa tiyan yan kapag preggy na. So yun lang guys, sana naiintindihan nyo yung explanation ko pag preggy na. Tapos kapag preggy na, nahihirapan na huminga kapag malapit na i-drop. Parang lumalayo na siya sa mga gapi, na nahimik na siya. Kagaya na yun, binalik ko na yung kaninang preggy guys. Ayan, binalik ko na. Pansin nyo, lagi na lang siyang nasa sulok, na nahimik, nahihirapan huminga. So binalik ko na siya dyan, baka ma-stress. Kasi minsan may tinatawag na stress drop. Pinagdadrop siya ng mga ilan-ilan na fry niya. 3, 2, ganun. So na-stress lang yung female nyo. Tapos mga ilang days din, ilang weeks, ilalabas din niya. So yun guys, ganoon lang yung sign ng mga gapi kapag preggy na, kapag maglalabas siya ng fry. Yan, kagaya na ito. So ito na, water change ko lang si Wanda guys, si Wanda boy. Yan, ganoon na yan si Wanda boy. Hindi ka pa napapakain guys. So yun lang guys, sana na gustuhan niyo yung explanation ko. So salamat sa mga nanonood, sa mga viewers natin dyan. So yun lang guys, kita sa next vlog.